morning. Now, let's open our Bible. You are hearing, and I'm reading in the book of Hebrews, chapter number 12. Reading in verse number 1 to 3, mga kapatid. Hebrews, chapter number 12, reading verse 1 to 3, mga kapatid. Now, while you are opening, mga kapatid, may quick updates lang, and that is, this week, we hear good news, mga kapatid. That meaning to say that is mixed. Amen. I call it always good news. So whatever happens, mga kapatid, we will always thank God and praise God about it, mga kapatid. Amen. Kahit paano tayo po nag-workout pa rin dito, pumunta rito, mga kapatid, nakikipag-communicate, and also kung ano man po ang ating pong gawa para po tayo ay mabalik sa itaas. But don't worry, God is on our side, and if God is with us, who can be against us? Amen. Because we are the church. The church is not a building. The church is you. Amen. And also, I'm excited for Thanksgiving, December 17. Afternoon yan, mga kapatid, December 17. Let us be glad to that. And di po mga performance, I think nagpa-practice na yung iba. I'm excited. I'm happy na kapatid this coming December 17. Let us read New King James Version, verse number 12. Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which is so easily ensnares us, and let us run with the endurance the race that is set before us. Verse number 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Verse number 3, here's the discipline of God. Verse number 3, for consider him who endured such hostility from sinners against himself. Now this verse 3 pertains or tinutukoy dito ang ating dakilang Panginoong Jesucristo, who endured the hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your souls. Sa Tagalog, mga kapatid, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin na sa ating harapin. Lahat magsabing tiyaga. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Lahat magsabing paningin. Kay Jesus, sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Amen. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inilantala ang kanyang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis. Lahat magsabing tiniis. Tiniis. Tiniis niya ang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay upang hinaan. Kung mga ngaral mga kapatid sa simpleng topic, endure. Everybody say endure. God bless you and may be seated, mga kapatid. Amen. Muli tayo nahaharap, mga kapatid, sa napakaraming suliranin sa buhay natin. Kung atin lamang napapansin at tumingin ka sa kanan, kaliwa, likod, harap, mga kapatid, makikita natin na ang demonyo po ay lagi pong gumagawa ng paraan upang tayo po ay mapahamak at ang kanya pong mga kapatid ko, amen, madamay sa mga pangyayari dahil po ito'y kagol ang layunin ng kaaway, mga kapatid, pumatay at magnakaw, mga kapatid, hallelujah, na sa gayong bagay sa darating na panahon at oras dahil ang destinasyon ng kaaway ay walang katapusang kapahamakan, mga kapatid, at pagdurusa. Yun po ang destinasyon ng kaaway. Ibig sabihin, wala na siyang tsansa, mga kapatid. Wala na siyang pag-asa. Kaya ang kanyang ginagawa ay dinadamay, gumagawa siya ng paraan, mga kapatid. At kung napapansin, inaatake niya ang bawat pamilya. Amen. Financial natin, mga kapatid ko. At hindi po accepted ang bawat pamilya at ang church, mga kapatid. Kahit sa iglesia, kahit sa pamilya, makita natin ang pagkakanya-kanya, paghiwa-hiwalay, pag-away-away,
At kahit sa mga doktrina, mayroong pagkakagulo-gulo, pati-pati, kampi-kampihan, mga kapatid. At gayon din, nagkaroon din siya ng matinding kaguluhan sa mga bawat mananampalataya. At kahit po mga Bible teachers or mga theologians, mga kapatid, hallelujah, hindi po exempted lahat. All of this, mga kapatid, amen, ay makikita at mapapansin natin sa paligid. Lahat magsabing paligid. Dahil po ang mundong ibabaw, mapapansin natin na kanilang pinamumuhay ang name it and claim it. Live a carefree, mga kapatid. The life in the riches of this world on easy street, na karamihan na makikita natin, na kasabihan na that you only live once. That's right. But does not mean na paniwala na tayo. Wala na tayong pakundangan. Wala na tayong limit, mga kapatid. Dahil ito pong type ng message ay magdadala sa atin, mga kapatid, sa maraming tao na kung saan, mga kapatid ko, amen, na ito po'y maghihiwalay sa doktrina o patungkol sa aral at turo ni Kristo. Ngunit ang Diyos, tayo na po ay binalaan. Lahat magsabing binalaan. Basahin natin sa Matthew chapter 24, mga kapatid. Ito ay napapanahon sa ating pong mga kaganapan ngayon sa balita. 24 verse 1, lumabas si Jesus sa templo. Paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo ang mga gusaling iyan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng isa pang bato. Ulitin ko, walang matitirang bato sa ibabaw ng isa pang bato. Lahat ay iguguho. Ibig sabihin, wala pong matitira na kapatid sa mundong ibabaw sa pagdating ng araw. Verse number 3, habang si Jesus ay nakaupo sa bundok, mga kapatid, ng mga olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagpaparito at ang katapusan ng mundo? Nagkaroon ng katakot-takot na tanong ang mga disipulo sa ating Panginoon kung ano po ang mga sign ng huling kapanahunan. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, verse 4, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo. Una, sabi ng Panginoon Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni naman. Unang babala, mga kapatid, na ating pag-iingatan na posible, mga kapatid, na mailigaw tayo ni naman. Mailigaw tayo ni naman ng ating pong mga pag-ugali o inuman sinumang tao, mga kapatid, o sinuman ang ating sinusundan. Hindi ibig sabihin na siya'y mabait o maamo, mga kapatid, ay nagsasabi na siyang katotohanan. Verse 5, maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo. Diba sa panahon natin ngayon, ang dami nag-claim na sila na ang ating Panginoon. Sila na ang Son of God. Sila na ang kaligtasan na sa kanila. Ang dami na nag-claim, mga kapatid, sa panahon natin ngayon. That is also signs of the end, mga kapatid. Amen. Kasabi dito, at marami silang maililigaw. Yun ang masaklap na katotohanan. Napakarami din nilang mga followers at maililigaw. Verse 6, makakarinig kayo ng mga labanan at mga kabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Inyong napapansin sa mga iba't ibang bansa, nagkaroon na hanggang sa ngayon ng mga digmaan, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, makarinig kayo ng labanan, at sabi ng Bible, ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Verse number 7, maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ito ay pauna na sinabi ng Biblia, mga kapatid, na kung saan hindi na po ito bago po sa ating pandinig. Marahil sa iba sa inyo ay ito ay bago at sa ibang mga tao ito po ay bago. Pero ito ay pauna na binalalaan tayo ng Biblia na kahit gaano pa katibay ang lugar o gusali na yan, huwag ka masyado magkampante na nasa Manila ka hindi nililindol dahil darating ang araw tayo po ay lilindulin. Hindi ko kayo sa tinatakot, mga kapatid, pero ito po ay mangyayari at nangyayari na sa iba't ibang lugar. Kahit man ikaw man tatanggapin mo o hindi,
meron ho talagang malaking gulo o lindol, kagutungan o magmugera na mangyari. Sa katotohanan, ito na ay nangyayari sa ating pong kasalukuyan, mga kapatid. Verse number 8, ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap ng tulad sa isang babaeng nananakit. Verse 9, pagkatapos ay kapupuutan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Sino po dito nung naglingkod na sa ating Diyos na kung saan parang tinatakwil ka na ninyong kamag-anak? Yung mga ka-UTV, ang laking na Bible namin, mga kapatid, sa Restrikaran, sa Labrador Junior, iba pa natin kasamahan, nararanasan na nila ngayon. Pero yan po ay sinabi na ng Bible. Ang sabi ng Bible, pagkatapos ay kapuputan kayo lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Amen. Nung ikaw ay nag-iba na sumunod kay Kristo, di ba, Brother Julie, nag-iba na ang paningin nila, parang mapaningin nila sa'yo, ayaw mo nang magkamali. Parang bawal ka nang gumalaw, bawal ka nang magkasala. Doon ka na sa Pentecostal, doon ka na sa Hallelujah, praise the Lord. Para sa kanila, ikaw ay tuwak, suwail mga kapatid. Pero para sa ating Diyos, ginampanan mo. Congratulations. Ikaw ay sumunod sa ating Diyos. Ang sabi ng Bible, isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. Verse 10, at dahil dito ay marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap ng propeta at ililigaw ang mga tao. Lalaganan ang kasamaan, kaya't naglalamig ang pag-ibig ng marami. Mapapansin natin mga kapatid, kung dito sa binanggit sa Biblia na dahil po sa ang dahilan kung bakit tatalikod, dahil po sa kamatayan at paghihirap. Pero dito mga kapatid, ating napapansin na ito'y nangyayari na sa kasulukuyan kahit po sa iglesia ng ating Panginoon. Right. Ang sabi dito, lalaganap ang kasamaan kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. That talks about endurance or endure na batid. Verse 14, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patutuo sa lahat ng mga bansa at sa kadarating ang wakas. Lahat ng ating pong nararanasan ngayon, lahat ay pasimula pa lamang mga minamahal. Kaya ngayon pa lang akin na po ikaw muling binabalaan dahil sa gaya ng pagbigay ng babala sa atin ng Biblia, mga kapatid, sa simula pa lamang na ito po ay mangyayari at kahit anong pigil at kahit gaano pa ka-high-tech ng ating technology or advance, hindi po kailanman mapigilan ang nasaad na sa Biblia na ang kasamaan ay laganap na, ang mga kagutuman ay laganap na, at ang giyera nangyayari na, at ang mga lindol ay sa tuparan na, at ang mga tao pag-ibig ng karamihan ay lalamig na, laban sa kapatid, laman sa laman, kahit kamagkadugo, nagpapatayan, kahit po kamag-anak, nagkaingitan, nagsesulusan, nagkakapatayan, mga kapatid. We are living truly in this last days, pero ngunit, ang tunay ng pagdating ng wakas ay ang ating pong pagpapangaral sa salita ng ating Panginoon. Na kapag ang salita ng Diyos ay naipangaral na sa buong mundo, ang wakas ay darating na, mga kapatid. But the Bible tells us that all these are the beginning of sorrows. Verse 9, let us read it again. The Bible says, mga kapatid, amen, that they delivered you up to be afflicted and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. And they shall many be offended and shall betray one another and shall hate one another. And many false prophets shall rise and shall deceive many. And because of the iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure, everybody say endure. Endure. And to the end, the same shall be saved. And he also said, we will have tribulation in this world, but be of good cheer, my brothers and my sister in the Lord. Sa choir of praise sings. If the Bible tells us the end of the world, if the Bible tells us the rumors of wars, if the Bible tells us that there will be earthquake, famines, tribulations, but the Bible also tells us and reminds us, in this world we will have tribulation, but be of good
strong one, to the intellectual one, but it is given to the one that is endured. Everybody say endure. To the end shall be saved. Lord. Yes, we will have trouble in our life, but if we can just hold out through the night. Because last night, we experienced earthquakes, mga kapatid. But remind us, mga kapatid, also, that if your problems remind us today, remind your problems also for your tomorrow. David reminds us that weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Amen. So the Lord is calling us to endure. Yes. Palagpakan natin sa Diyos. Now let's go back to our text. The writer reminds us that the life of disciples or a Christian is like a marathon runner, mga kapatid. Which is popular din yan sa panahon nila. Bago yan ay susulat sa Hebrews chapter 12 dahil yung pinakasikat na sport sa panahon nila ay marathon. Kaya naikumpara ko ito, mga kapatid ko, ng pagkasulat sa Hebrews chapter 12 that the writers, amen, hallelujah, ay kanyang nahilantulad, mga kapatid ko, ang buhay Kristiyano sa marathon race, mga kapatid, o runner. Dahil back then, that is a popular, mga kapatid ko, race or sports. At ang pag-usapan din dito, hindi lang race, but it also talks about the spectators or participant of the race. At walang iba rin na nabanggit doon, mga kapatid. Watch this. Meron pong witnesses or spectators. And also, race or runner, mga kapatid. And Jesus Christ. Sabi doon, who is the author and the finisher of our faith. That is a tricky that we're going to talk about that, mga kapatid. Amen. Now, remember, mga kapatid, ang pinaka-theme ng ating pong passage or ating pong binasa is endurance or perseverance, mga kapatid. Perseverance or endurance through trials and tribulations. That we will have a trial and tribulation in this race for Jesus. Dahil sa totoo lang na pagkasabi, ang paglilingkod sa ating Panginoon, hindi po madali, mga kapatid. Wala pong tatanggap ng premyo ng prize na hindi po pinaghihirapan. Mas ini-enjoy mo yung bagay na pinaghihirapan mo, mga kapatid. Na sa dugot pawis na pinagmulan mo, mga kapatid ko, pag tinanggap mo yung isang premyo, ay sobrang galak mo dahil iyo pong iyong pinaghihirapan. Now remember, mga kapatid, that this race, we are all in a races for our life, whether we realize it or not, mga kapatid. Ang buwan ng Kristiyano or disciples, amen, sa ating pong pagkapanganak. Sa akala lang natin ay pumunta sa school, mag-aral, pagkatapos graduate, kumuha ng trabaho, at magtrabaho, at pagkatapos magtrabaho, magpakasal. Very dalaga ito sa lahat ng iyong people. Simula, pinag-aral ka ng magulang mo, hanggang sa ikaw nagtapos, pagkatapos, nagtrabaho. Pagkatapos magtrabaho, magpakasal. Pero ngayon, nabaliktad na. Magpakasal muna bago magtrabaho. Bago mag-ano, mga kapatid. Nabaliktad na ngayon, mga kapatid. Sakala natin na gano'n lang ang buhay, na simple lang. Pumunta, mag-aral, matulog, gumising, maglaro, kumain, magpuyat, magpagod, magpapugi, magpaganda. Hallelujah. And also, mga kapatid, masyadong tayo na nasanay sa pamumuhay na tinatawag natin good life. Na sapat na sa atin yung takala din yun yung buhay that you are watching your children growing, mga kapatid. Wow! You are watching your children na sila'y nagsasuccess. Amen. Hallelujah. At pagkatapos yan, magre-retire ka na sa iyong trabaho at mamumuhay ka na sa buhay na ayon na sa pinangarap mo, mga kapatid. At pagkatapos ng ikaw mag-retire, dati, pinagpaguran mo, mga anak mo, nag-asawa na, may trabaho na, may bahay na, may pamilya na, may pera ka na, umupo ka na itong ngayon sa rocking chair, pahiram ng rocking, paupuan ng makupuan, pagkatapos na lahat na nangyari mo, ang gagawin mo ngayon, siyempre, tapos na, pwede ka na mag-4, pwede ka na magsakay-sakay sa rocking chair sa wakas, tapos na, mga kapatid. Ang sarap kaisipin, di ba? Ang sarap damdamin na sana ganun lang talaga ang buhay. Sana ganun lang. Ligtas ka na, tapos na.
Ang reality, mga kapatid, na sabi ng Bible, amen, after that, ikaw ay nagsimula ng pinanganak, nag-aral, nagtapos, nagtrabaho, pinakasal, nag-asawa, nagkapamilya, nagkaroon ng anak, ng apo, at nag-retire. Sana ganun lang talaga, mga kapatid. Anong sunod? Siyempre, pag retire mo, tumanda ka na, funeral ng sunod. Patay ka na eh. Because the reality is, wala pong eternal life sa buhay natin dito sa ibabaw ng mundo. Next, your plan, after you're planning your retirement, what you do, you are planning also for your funeral. Like me, I'm already planning for my funeral. Meron na akong St. Peter at tapos na, mga kapatid. Amen. That is investment. Whether you like it or not, you will die. You will die, and that is truth. And nothing but the truth. At walang makakatakas yan. Kaya gaano mo ba kaganda, kapugi, kayaman? Walang makakatakas sa katotohanan. We are going to die someday, mga kapatid. But life is not just that, mga kapatid. Sana ganun lang talaga. But the reality is, mga kapatid, yung buhay ng simula ng pinanganak ka hanggang sa ikaw ay namatay, that is just a small minute part of your life. Remember, mga kapatid, that the most important event of your life, it's not of your that you are born, mga kapatid. It's not that you are, graduate. It's not that you have success, that you have money, you have followers, mga kapatid. But the most important event in your life is when you are standing and facing the Lord Jesus Christ, my Lord. I tell you, my brothers and sisters, after you die, darating ang araw that you will face and you will standing before the Lord, who will decide your final resting place. Ngayon, kumakatok pa ang ating Panginoon. Araw-araw, kinakatok tayo ng ating Diyos na walang mga kapatid na minamahal. Hallelujah, hear me. Every minute, every second, God is longing for you. God is calling you. God is desiring you that you will have intimate and close relationship to Him. That you will give time for Him. Maybe right now, kumakatok pa ating Panginoon, but the Bible says time will come. He will shut the door. And you will standing before the Lord, and the Lord will choose saan ka pupunta. I'm always saying this, one of the familiar example and testimony, that one of the person that who will going to die, that he said to his children, my children, I'm not afraid to die. And you know what? Ano ang kinatatakot ko? Maski natatakot ko dahil hindi ko alam kung saan ako pupunta after I die. That's why, church, buti kung ganun lang ang buhay natin, mga kapatid. But I want to remind everyone, every person, mga kapatid, that life that we have, mga kapatid, is like a race. We are all in a race for our life, whether we realize it or not. That our life consists of more than just being born, going to school or everything just like that, mga kapatid. But that is just a small, minute part of your life. But you know what? Because Jesus, those who obey Him, who love Him, who submit to Him, who is loyal to God, the Bible says, you will have eternal life. What is 70 years? What is 80 years? 100 years compared to that eternal life that Jesus Christ prepared to those who are prepared people to meet the Lord in the air. So remember, mga kapatid, that when the Lord decides your final resting place, dalawa lang yung pupuntahan mo. Hindi po sa sabungan. Mas lalong hindi walang mag-aantay sa iyo ng mga dalagita, ng mga magaganda ng pangako ng iba. Dahil dalawa lang yan, langit o impyerno. Langit o impyerno, mga kapatid. Heaven or eternity in hell.
So our life is a marathon, mga kapatid. Or we will call it triathlon. Because triathlon is more harder than marathon, mga kapatid. Triathlon requires all your energy to complete. It requires, mga kapatid, dahil sa triathlon, walang first. Yes, meron ang first, pero ang mahalaga sa triathlon, you will finish the race. That's why they will award the finisher. Finisher. What is important to triathlon is you are finisher, mga kapatid. You will give in a shirt that you are a finisher. You will give in a medal that you are a finisher. You will give in the reward that you are a finisher. That is the sign that you are completing, mga kapatid. Amen. The triathlon. That's why it is same also with Christian walk with God, mga kapatid. Christian life is not just sitting in a rocking chair, mga kapatid, drinking coffee, and you are holding a 1 billion peso. Reality is, hindi mo ganyan ang Christian life, mga kapatid. You need to work out and work hard your salvation with fear and trembling. That's why in this race, there are only 2 courses. Dalawa lang pagpipilian mo, mga kapatid. That is the narrow course, which is the way of Christ, or the broad course, which is any way that does not involve believing in Christ. Jesus said in Matthew chapter 7, verse 13, that we should enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many that goes in by it. Ang makipot na daan, sabi ng Tagalog, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang pupunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Because the narrow is the gate, difficult is the way that leads to life. And there are few who finds it. Luke chapter 13 verse 24 said, it's like this. Number 1, strive to enter to the narrow door. For many, I will tell you, will seek to enter and will not be able. Sabi sa Tagalog, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan, sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupimilit pumasok, ngunit hindi makakapasok. It is the same scenario and same situation like Noah. That the end will come to us, mga kapatid, na kahit anong gawin mong pilit, amen, hindi ka makakapasok sa mga tao lang, amen, na kung saan sila ay sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. What do you mean, Pastor John, or what this parable tells us? He is saying to us that we must make every day effort, mga kapatid, to seek the best course of life. Kapag meron kang kurso na gusto mo, willing kang magbayad, mag-invest ng salapi, ng oras, at ng panahon, kahit meron kang i-sacrifice na time sa iyong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong relative. Why? Because you know that course is important, mga kapatid. What I tell you, my brothers and sisters, if that course will give you upgrade, or elevation, or promotion, or meron kang mas higher na position at mas lalaki ang sahod mo, but I'm going to tell you, this course is very important. Lahat ng pinagsasabi natin, lahat ng ninanais natin na tagumpay, walang may kumpara yan sa kurso na ating pong tinatahak. At yan po ang kurso ng pagsunod ng ating dakilang Panginoon. And this course requires effort. This course requires hard work. This course requires time. This course requires everything that we have. Yes. Because the narrow is the gate, and difficult is the way to lead us life. That's it, the Bible says. That's why this course, mga kapatid, of life is the best. We must seek diligently. Everybody say diligently. The Bible says, for a few ever find it. Now the Bible says in so many words that the broad way is easy. Why? Because the general thought on this highway is that they are only accountable to themselves. And that is a reality. Because we are living, mga kapatid, in this world that is all about me, myself. We are having an iPhone, I, centered yourself, me. Selfishness, mga kapatid. That's why you are living therefore it doesn't matter how you run on this track, because there are so plenty of wrong appearance. Lagi mga napipansin nyo kung saan yung mas easy at madaling lakarin, na kapatid, doon talaga sila dadaan. Ayaw nila yung
Mag-i-effort ka pa na magpalit ng tiyan bago ka makadaan. Ayaw natin yun na, kapatid. Gusto mo yung maluwag, na paglakad mo, pwede kang mamulsa, pwede kang magsipol-sipol. Yung easy na way. Dahil kung papipiliin mo tayong lahat na, kapatid, traffic o walang traffic? Siyempre, walang traffic. Yung gusto natin yung easy way na, kapatid. At lagi nating mga nasa mindset ng mga Broadway, you know what is the mindset? Okay lang magkamali kasi nga, meron naman there's always room for improvement. Sa labas yun, Brother Mike. Pero pagdating sa ating Panginoon, lagi pa naman nating favorite verse, that the mercy of the Lord is infinite. Yes, God will forgive me. Yan yung mga mindset ng Broadway. Now, gagawa ako ng kasalanan kasi there's always room for improvement. Dahil the more ka nagkakamali, the more ka natututo. Hello! Kaya karamihan sa mga Broadway mindset na kapatid, easy lang ang life. Hindi nagbabasa ng Bible. Na walang pakialam sa prayer life. Okay lang kahit walang simba-simba. Okay lang kahit na ito muna unahin mo. Okay lang kahit ganitong bagay na okay lang na kahit hindi mo na ako nakapag-pray, nakapag-devotion sa araw. That is a Broadway mindset. Okay lang ako magkasala kasi patatawarin naman ako ni Lord. That is a Broadway mindset. But I tell you, church, my kapatid, for those who choose this path, what the Bible says, their end, their final end is destruction. Everybody's in destruction. But on the narrow path, sa makikot na daan, meron pong kailangan mong mag-effort. Kailangan mo nga, kapatid ko, amen, na magsumikap. Kailangan mo mag-remind sa sarili mo. Kailangan mo magipagsiksikan. Teka lang. Alam mo yung mga bagay na importante at alam mo, mga kapatid, na mahalaga? Handa kang pumila, di ba? Lalo ng Black Friday, pila ka ng oras, ilang oras. Pila ka kahit walang upo, walang reklamo. Pero pag mag-praise and worship sa church, kahit mga 5 minutes pa lang nakatayo, pagod na, tagal na siyang leader. Tapos pagka-dating dito sa church na, kapatid, amen, hallelujah. Tagal naman matapos ni Pastor, gusto ko na mag-movie. Pagka manunod ng movie, 5 hours na, kapatid. Pero pag nagbasa ng Bible, 1 minute na lang. At the Bible. Wala, diretso na tulog na, kapatid. Dami nakangiti, dami nakaka-relate na, kapatid. Why? Because the narrow gate, the narrow way, you will put an effort, endurance na, kapatid. Lagi mo sigapin sa sarili mo, sino ba naman to? Bakit ganito ako? Bakit ganyan? Kailangan kong magbumangon, gumising. Kailangan kong mag-effort. Buti kung sana buhay lang ng biniruan. Kung alam mo na ang kapalit niyan ay buhay na walang hanggan, gagawin mo lahat mo lang. Why? Because narrow path, you need to put a big effort na. On the narrow path, you will find that Satan, meron po mga trap. May mga temptation na ibibigay sa iyo kaaway. May mga snares na, kapatid, na nag-cause ng kahirapan natin, na mapapahirap pa tayo sa level by level. But you know what? The more that we encounter challenge, the Bible says the more that God will elevate. The more that we suffer, the more that we will promote it. The more that we elevate. The more that we are affected. The more we multiply. The more that we are struggles. The more we have problems. The more tayo magsumikap. Kaso nga, butik sana kung ganun lang may brothers and sisters. Kaso the more na naghihirap, bahala kayo dyan, ayaw na magsimpa. Andiyan na ba tayo sa church sa taas? Wala pa. Sige, magsimba na ako, pamuna tayo sa taas. Ayaw ko ng masikip na lugar eh. Gusto ko yung maluwang, mas malamig, maganda yung sound. Comfort ba? Di mo sa mga comfort. Yun eh. Di ba? Comfort. Yun ang gusto natin na. Hindi ko mali ba yun? Yeah. But you know what na, kapatid? Ayaw natin yung mga difficult way. Ayaw mo yung i-assign ka mag-devotion. Ayaw mo yung
i-assign ka mag-pray araw-araw. Ayaw na ayaw mo mga kapatid na magbasa ng mag-journal. Ngayon, patapos na ang New Year na naman, magpipili ka na naman ng journal hanggang introduction lang. Amen. Bili ka ng bili. Araw, every year, meron kang due journal mga kapatid. Starbucks pa. National Bookstore pa. Pero hanggang January lang, pagka February, wala na. Then na agad. Tapos na mga kapatid. Amen. Hallelujah. You see, nasanay tayo sa Broadway mindset mga kapatid. Doon kasi sa Broadway mindset, easy lang, walang demonyo eh. Walang maggugulo sa iyo. My life, my rule. Woo! Bahala kayo dyan, daming batas kasi dyan. Ayun o. Ano ba yun? Kailangan pa ganito, ganyan. Ang dami pang palo-palo, ganyan. Dito na ako sa ano? Ang hirap dyan, bahala na kayo, dito na. But you know what the Bible? The end of the Broadway is kapahamakan. But the end of the narrow way, you will receive an eternal life. But you know what, mga kapatid? Maybe in this narrow way, you will experience difficulty. You will experience problem of storms. But thank God for Jesus. The Bible says it is who help us to endure the struggles along the way. It really matters how you run to this path because you realize it's not about you anyway. It's about pleasing God. Amen. You will come to find that there is not much room for error because narrow is the path and difficult is the way. Narrow is the way, what leads the life. Ang buhay, ang totoong buhay, hindi yung mga kapatid ko lang na paisisi. Yes, God's promised us that He will provide. God's promised us that you will going to endure. If you will going to abide in Him. If you will going to follow Him, mga kapatid. If you surrender your life to Him, mga kapatid. Kahit paanong hirap, ang tanong ko lang sa karamihan, bakit ang mayaman ba hindi naghirap? Ang mayaman ba walang problema? Ang mayaman ba mga kapatid ko walang kinakaharap na stress? Meron pa rin mas malala pa nga sa kanila minsan eh. Ang patunay lang yan na hindi ang salapi ang tunay ng pagpapala. Ang tunay ng pagpapala ang may Kristo sa buhay. Why? Dahil dito po sa narrow way, napakarami pong mga patriarko o mga lumang mga mananampalataya na mga heroes of faith. Kahit na sa mga nauna nating mga pastor na namatay na, they have chosen this path in life and endured the trial and tribulation of the journey. Remember, it was by faith that Noah endured the flood. It was by faith Abraham endured that journey to a land he never seen before. It was by faith that Moses endured Pharaoh and disobedient nation of Israel at the Red Sea. It was by faith that Rahab endured the destruction of the walls of Jericho. And this was also example ng modern day of patriarchs na kapatid. Napakarami natin mga pastors and leaders in Mindanao, Visayas, Luzon, and also abroad. Napakarami mga mananampalataya that they died enduring, amen, enduring and following and going to the narrow way. Amen. Why? Because they know that the end of the narrow way is life. That the end of the narrow way, kapatid, is victorious. Because they understand that in this life, it's not just easy peasy. Na wala ka nang gagawin sa buhay mo, ligtas ka na. Buti ko sana ganun, mga kapatid. Because it talks about that Hebrews chapter 12, nabanggit natin that there are many other old patriarchs na namatay na. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, that despite of tribulation, they encountered the experience life. Muli, pinalalhanan tayo dito, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, we are surrounded, everybody is surrounded by so great cloud of witnesses. Ang ibig sabihin dito, hindi ito mga spectators, mga kapatid. Surrounded by so great of cloud of witnesses, ibig sabihin, ang patungkol dito sa mga fathers of faith natin, mga heroes of faith natin, mga nauna, na nanampalataya na hindi pa man sila naka-experience ng rapture, but they died, mga kapatid, with faith. They died following God. They died following, amen, the narrow way, mga kapatid, sa kalooban ng ating dakilang Panginoon. They are not the spectators. They are, mga kapatid, the heroes of faith. Everybody say faith. Faith. That's why if they endure the struggles, if they endure, mga kapatid ko, amen, problems, we can also endure, amen, by trusting in God. Amen. I believe, mga kapatid, that this text or the writers help us to understand and to know, amen, kung ano po, mga kapatid ko, ang kalagayan na papunta or way na papuntang langit. Dahil dito po nilagay, mga kapatid, ang mga patriarko na hindi lang sila mga cheerleading. Everybody say cheerleading. I think yesterday nag-champion ng FEU for cheerleading, right? Right.
But in life in Christian, sa totoong buhay ng Kristyano, hindi po tayo nandito para mag-cheer lang. Every time, go song leader, go pastor, go. Hindi. You must be involved, mga kapatid. You need to get involved, mga kapatid, in prayer. You need to be involved in prayer and fasting. You need to be involved, mga kapatid, in every way that you know na makakatulong sa ating pong mga kapatid ko, hallelujah, sa ating pong buhay Kristiyano at makakadagdag sa ating pananampalataya. You need to attend Bible study. You need to attend midweek online, mga kapatid. You need to pray every day. You need to read the Bible every day. You need to involve and endure. Hallelujah. Why? Because we are going to narrow way. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. It reminds us that we are not the first to go through the trials of life. But it also reminds us, mga kapatid, amen, na kung nagawa nila ang mga bagay na yan, hallelujah. Remember that they were stoned to death. Sila po hinati ang katawan nila. The disciples died, mga kapatid, not easy. They were died, mga kapatid ko, amen, hallelujah, martyrs, hallelujah. They are died, mga kapatid, afflicted, tormented. At sila'y namatay, mga kapatid ko, ng walang maayos na kamatayan. Because they testify through faith, mga kapatid. If they can endure by the power of God, so the Church of Christ here in the New Testament or in the last days, we can endure also, mga kapatid. Isang bagay lang ang nagbibigay sa atin ng common, and that is faith. Everybody say faith. It takes faith and trust in God to endure difficulties in the race for Jesus. Why? Dahil kung wala kang pananampalataya, sabi ng Bible, imposible na malugod mo ang ating Panginoon. It is about what we see in them, not what they see in us. This is what the writer wants us to see today, mga kapatid, as the runners in the triathlon. We are to remember how they made it through so that we might take courage to run and to see the end of the going, mga kapatid. Dahil mas mainam na tayo po magpapatuloy na di bali lang nahihirapan basta na sa kalooban ng ating Panginoon. Kaysa naman, sa lumalakad sa madaling buhay, pero ang dulo ay kapahamakan, mga kapatid. Di bali nang papangaralan tayo masaktan ng paalala ni pastor at ng mga leader at ng Biblia sa pagbabasa. O ilang masakitan, masaktan sa katotohanan at ang dulo ay kaligtasan. Kaysa naman sa matatamis na salita at pangako, pero ang dulo ay kapahamakan. For the Bible says, we must lay aside every weight. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. But as we enter to the narrow gate that leads to life, we must make preparations. Everybody say preparation. Hindi pwede na maglingkod ka sa Diyos na walang preparation. Kaya meron tayong Bible study, unlocking the Bible, living logos, next step, lahat yan, mga kapatid. Kailangan mong pagdaraanan yan. Amen. What preparation in order for us to run with endurance? Alam niyo mga tumatagal na kapatid, yung mga dumaan ng mga seminar, malalaman mo sa kasada pagka nag-seminar, malalaman mo rin yung binayaran ng LTO. That's true. That's true. Malalaman mo talaga mga kapatid, ay hindi ito nag-aaral, na alam mo talaga yung wala. Magpapaganon ka na lang talaga. Alam mo, karamihan mga sumusuko agad mga kapatid, yung mga hindi informed. Alam mo, pataka lang talaga ng hala, sugba lang, atake dito, atake doon, na walang plano. Yung mga tao walang preparation. Yung mga tao na kapatid na hindi po informed. Kaya sabi ng Bible, my people will destroy because of lack of knowledge. For the Bible says, mga kapatid, amen, watch this. Let us lay aside every weight and sin that would easily beset us. Let us run this race with endurance or perseverance. I have often heard that many of us, mga kapatid, karamihan sa atin, amen, pinapalitan natin ito ng word na ito. Hindi na endurance. Let us run race with money. Mas bibilis kasi pastor eh. Alam mo na yan, pastor. Ba't pa ang papakahirap pila-pila dyan? Ito, 1.5. Tapos na. Ito, bibili ka ng ano, ayoko na dyan. Gusto na natin dun sa shortcut na kapatid. Gusto na natin dun sa wala din natin mahirapan, wala nang kuskus balungos. Bayaran mo na lang yan. But the reality is, hindi mo kayang bayaran ng ligtasan. Kailangan mo dumaan sa proseso. At hindi lang basta-basta proseso, tamang proseso. Kaya nga meron tayong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon.
Yung mga taong dumaan ng proseso at pagbabasa at dumaan ng Bible study, hindi basta-basta matitibag ng demonyo yan. Hindi yan matatalo ng demonyo, mga kapatid. That's why, remember, mga kapatid, you must run the race with endurance. Why? It is hard to be an effective runner kung ikaw ay overload. Try mo tumakbo na maraming bag. Pahiram ng bag. Kaninong bag yan pula? Kanino ba yung bag niya? Kay Sister Luis. Jeff. Saan ito pupunta si Jeff? Ang munda ko dito. Yan. Try mo tumakbo, mga kapatid. Yan, okay pa. Magaan lang eh. Ang sabi dito, mga let us run the race with endurance. Pero sabi ng Bible, lay aside every weight. Mahihirapan kang tumakbo kapag overload. Hindi ka rin makakyat kapag overload. Mahirap lang mag-ulit. Yan. Okay pa, hindi pa ito overload ng isa. O sige, try natin mag-overload. Kami na, yung bag ko. Yan, sige. O yan. Hindi pa overload, pahingi pa ng bag, pahingi pa. Kasi sabi dito eh, let us lay aside every weight. Now, bilang runner mga kapatid, meron pa dito, meron yan, ano naman yan. Para mas maintindihan natin ang sabi ng Bible mga kapatid. Now, meron pa ba iba dyan? Lalarga na, isa na lang mga kapatid, isa na lang. Lalarga na. Diba? Kung pinarinig ako, asawa. Hindi. Kaninong bag to? Kaninong bag to? Kaninong bag to? May bigat na. Hindi na kaya, dyan na. Now, sabi ng Bible, let us run the race with endurance. Pero ang sabi niya, lay aside every weight. Dahil ang reality, mga kapatid, hindi ka magiging effective runner kapag overload ka. Right. Saan ka nakakita mo sumali ng karera ng takbuhan na mataba? I'm sorry for the word na. Wala kang makakita ng atleta na malaki ang tiyan. Meron bang athlete na kapatid kung mananakbo yung runner talaga na malaking tiyan? Hindi! Pagalitan ka ng coach mo, mumurahin ka ng coach mo, pambira ka. Gusto mong manalo, tapos ganyan-ganyan katawan mo, umuwi ka doon. Magbuhat ka doon, mag-gym ka doon, mag-exercise ka doon, gumising ka ng maaga, huwag ka magpuwet, tumakbo ka, disiplinahin yung sarili mo. Ganun sasabihin ng coach mo. Pagkatapos kayo mga kapatid, pag-shake na yung body mo, preparation eh. Sino gusto manalo sa race na kapatid? Meron pa bang nakita tumakbo ba Brother Edgar na nagtumakbo nang hindi na muna nag-prepare? Saan ka makakita ng sumali ng basketball championship na hindi alam paano mag-shoot? Saan ka sumali ng tumakbo na rin na hindi mo alam yung rules? Alam mo, kung alam mong gusto mong manalo, alamin mo din kung gaano ang way kung paano ka manalo. Dahil hindi rin pwede sa karera na takbo ka lang ng takbo, hindi mo alam destination mo. Pwede ba yung mag-drive ka lang na wala kang destination? Uubusan ka ng gas, wala na. Mahalaga ang destination at alam mo kung paano ipanalo mga kapatid. Amen? Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Now, sabi dito mga kapatid, ngayon, shake ka na. Okay na, Brother Nilo, Brother August, shake ka na, wala ka na dyan. Sabi ng Cosmo, okay, pwede ka na tumakbo. Sumali ka sa gera, Japan, USA, tapos yung Pinoy. Hala, pwede mabitbit, pwede pang ibitbit. Ano galing? Pasalubong dito, pasalubong ko. Yan bigas, sige, manok, papaya, isang bulit sa akin sa akin. Sigo pa. May karina na mga kapatid, takbuhan kayo ngayon. Subukan mo tumakbo na nakaganito. Imagine nyo lang, tumakbo. Okay pa sa umpisa na yun. Kaya ba? Okay ba? Nagalan yan? Sus, magmumura ka na. Kasama ni kinabuhi ni na. Demonyo naman yung nangyari na. Nasisihin mo na. Ay, dapat ginagawa na. Kasi dapat di ko na yan. Habang tumatakbo ka, puro ka pagsisisi. Why? Bit-bit mo eh. Bit-bit mo yung ano mo. Bit-bit mo yung example dyan mga kapatid. Ang weight natin dyan. Ang sabi ng Bible, hindi ka makatakbo na mayroon kang bigat. Likewise, we must put away those things that weigh us down. Ang sabi dito ng writer mga kapatid, binanggit dito na there are two main types of weight that hinders us from endurance.
para ikaw magtatagumpay, para ikaw mag-endure. Una ay ang tinatawag na weights. Ito, weights. Now, these are weights, mga kapatid, things na kung saan, not necessarily, hindi siya, not necessarily sin, mga kapatid, but yung mga bagay na, okay lang naman yan, hindi naman yan siya mali, hindi naman yan nga kasalanan. I'm not talking about sin, ha? Okay lang naman na hindi magsimba, di ba, isang beses. Okay lang naman na hindi mo na ako magano, hindi naman ako nagkakasala eh. Okay lang yan, dabitin ko pa rin yan, yung ganitong mga bigat. Because the Bible says, mga kapatid, weights. Ano bang nagpapibigat sa iyo? Tanungin mo sarili mo. Ano bang mga bagay na nagpapahirap sa iyo, mga kapatid? Ano yung mga bagay na bit-bit mo hanggang sa ngayon, mga kapatid? Ano yung mga bagay na dahilan kung bakit hindi ka maka-move on at maka-forward na hiwalay ng katyen? Wala ka na magawa. Huwag ka na magpalabas ng pranks. Tapos na. Walang forever sa kanila. Diba? Ang reality, mga kapatid, hindi ka makakaangat-angat, hindi ka makaka-forward. Dahil bit-bit mo ang weight. Meron kang dala-dalang bigat. Now, but anything that hinders us, an example, pag ikaw sumusunod sa ating Panginoon, Luke chapter 9, nasabi dito, now it happened as they journeyed on the road, that someone said, para sila doon nag-journey sa road, someone said to him, Lord, I will follow you wherever you go. Diba ganun tayo, pabida na kapatid, Panginoon, susunod ako sa iyo, mamahalin kita, susunod ako sa kalooban mo. Hala, sige, lakad. And Jesus said to him, foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Now, this represents the more physical things in life. Verse 59. Then he said to another, follow me. But they said, Lord, let me go first and bury my father. 60, verse 60 says, Jesus said to him, let the dead bury their own dead, but you go and preach the kingdom of God. This is the weight of the family. 61. And another also said, Lord, I will follow you, but let me first go and bid them farewell who are at my house. Verse 62, but Jesus said to him, no one having put his hand to the plow and looking back, his feet. Na-try nyo ng mga laro, mga kapatid. Kalabaw, tapos may plow, nangangaro ng bubungkal. Try mong tumingin patalikod habang umaabante yung kalabaw, di ba ang gulo? Talagang walang mangyayari. Pag mag-plow ka, mangararo ka, ikaw magtitimon sa kalabaw. Pati yung hawak mo yung plow. Kailangan nakatingin ka. Di ba? Here! Sign ng mga kalabaw. Do, 3. Tuwa lang. Hindi ka pwede, habang ikaw nagbubungkal, hindi ka pwede nanonood ng Netflix. Walang mangyayari trabaho lang pag nanonood ka ng Netflix. Tapos may ginagawa ka, mga kapatid ko, hindi ka pwedeng sumasailan. Pag mangararo ka lang. Focus ka doon, mga kapatid, sa goal. Amen. Pagkatapos nun, pag mangararo ka, hindi ka pwede tumitingin sa likod. Try mo nakaganon sa likod. Diba? Walang mangyayari, mga kapatid. Ang sabi ng Bible dito, mga kapatid ko, but Jesus said that no one having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Amen. Hindi pwede na maglingkod ka sa Diyos tapos bumabalik-balik ka sa mundo. Para kang naglalakad na sa ganun. Why? Sa kaliwa sa Diyos, sa kanan, sa mundo. Sa kanan sa Diyos, sa kaliwa sa mundo. Okay. Sunday, righteous. Monday, carnal. Tuesday, hap-hap. Pagka Wednesday, mamimili pa. Alangan yun. Pagka Sabado, magsisi. Ganun ang routine natin. Pag Sunday, hallelujah, praise the Lord ulit. Kaya ang lakad mo, ganito mga kapatid. Try mo maglakad, kapatid. Hanggang mapunta ka doon sa unahan. Instead na mag-ayos ka ng lakad, matuwid, ganun mga kapatid, mag-ayos ka makarating. Paano yung paglilingkod mo? Paro ka ganun, sakang. Kaya nga pamagat ko sa paminsanin, sakang na Kristyano eh. Try mo mag-ganun mga kapatid. Hallelujah, maglakad ng ganyan. Tapos yung matadahilan, bakit kaya hindi ako nag-grow? Bakit kaya hanggang sa ngayon wala pa rin akong wala pa rin blessing. Parang ang bigat maglingkod sa Panginoon. Parang yun yung mga tao na broad way mindset na, ano ba yan? Ang hirap naman, dito na lang ako. Yung mahirapan kasi, hindi ako pinanganak na mahirap eh. Ang social, sarap sampalin. Sabi ng Bible na kapatid, alam niyo sa
panahon ngayon, masaklap yung mga bata, karamihan hindi na naranasan ang buhay mahirap. Kaya yung ugali nila minsan ibang-iba. Diyos ko po, pwede nga lang ay nakunak kung naranasan mo lang noon. Naku, Diyos ko, hindi mo naranasan magiging para maghugas ng plato, kumuha ng tubig sa atabay, sa bangin, at may kasama pang palaka. Di mo alam, may ihi pa yung doon, may ano. Oh, pagkahos mo ng tubig, hatakin mo yung ano. Minsan malalaglag ka pa doon sa usahay, mga kapatid. Kaya yung maputol yung tali, di luma na. Pag angat mo ng ganyan, may palaka. Bugulatan ka sa palaka, mga kapatid. Ibig tapos buhat dalawang ano, may kawayan dito, hala, akyat ka. Ngayon, bubukas sila ng gripo, hindi pa makahugas ng plato. Magliliglaan mo pa yan, mamaya naman. May assignment ako. O prayer meeting tayo, may assignment po, may project. Hindi pa ako naka-double kill. You see, wait to present our friendship and relationship. Although all of these things can get our way of becoming an effective brother of the Lord. Paano ka maging effective, mga kapatid? Sabi ng ways are the more tangible things in life. Why? Dahil kapag ikaw ay mananagbo sa ating Panginoon, ang sabi ng Bible, lay aside every weight. Ibigay mo. O ano mang iniisip mo ngayon, na kapatid ko minsan, ay hindi mo na ako maglingkod, pastor, kasi yung pamilya ko parang ayaw yata ng Pentecostal. Maraming mga tao na alam na nilang katotohanan, pero dahil nga ang pamilya nila ayaw nilang pumili ng katotohanan dahil alam nila masasaktan ang pamilya nila. It is not wrong na iisipin mo ang kapakanan ng pamilya mo na hindi sila masasaktan. It is not wrong, mga kapatid. Pero pag usaping kaligtasan na, kailangan mong mag-decide. Because what you are accepting and receiving, mga kapatid, at yung susundin mo, hindi ang reliyon. Dahil masyadong merong Broadway mindset na kapag ikaw ay pumunta sa religion na, taga-religion ka na doon. Pumunta ka sa religion na kung saan ang pinapangaral ay si Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ang tunay at nagligtas, hindi po anumang religion, mga kapatid. Kaya sabi ni Jesus Christ, gusto mo sumunod sa akin, pero gusto mo munang sumideline, ay Panginoon, doon muna sa pamilya ko, saglit lang. Punta mo na ako, mahal naman kita, Lord. Mahal naman kita. Ha? Diyan ka muna, ha? Trabaho muna ako, okay? Di ba? Pahinga muna ako. Yung mga words ng mga Broadway man, ayoko muna, rest muna ako. Pero mo, kung alam mo lang kung gaano kahalaga ang kaligtasan na hinanda ng Panginoon, hindi mo sasabihin na pahinga muna ako sa paglilingkod. Sabi ng Bible, lay aside. Bawasan mo. Bawasan mo. Hindi ka mahirapan. Pero sabi ng Bible, okay lang, pastor, pamilya ko kasi ganito, ganyan. Yung asawa ko, inaaway ko, okay lang. Kung ayaw niya magsimba, ay okay. Magsisimba ako, bawasan mo. Paano yung pastor, yung trabaho, parang yung boss ko, laging binabantaan ako na ay marami pang trabaho dyan, bawasan mo. Tingnan, bago ito, mali ito. Bawasan mo, bakit? Pwede kang makahanap pa rin ng iba niyan, God will provide. Why? Masyado din nakapokus na doon sa malaking sahod, pero ang kapalit naman kapamakan, hindi ka makasimba, wala kang panahon sa Panginoon. Ano pa? Hindi masama na mag-focus ka sa family mo, mga kapatid. Family first. Pero kapag ka nakalimutan mo na ating Panginoon, delikado din, mga kapatid. Kailangan mo rin unahin ang ating Panginoon. Kailangan mo magbawas. But does not mean that you will leave them behind. You are leading them example that you are serving the Lord. Sarap sa pakiramdam kaya. Masarap sa pakiramdam, mga kapatid, na natanggal. Sarap nang tumalong mo. Pwede ka rin. Ang sabi ng Bible, you will become an effective brother kapag wala ka ng bigat. Naliasay mo na yung weight mo. Ito ang pangalawa. Watch. Listen, man. Ito masaklap. Dito tayo, pakinggan nyo. Now the other called, sabi ng Bible, una weight. Pangalawa is sin.
Alam natin na ang kasalanan, mga kapatid, amen, ay isa din sa pinakamabigat na dahilan. Why when we falls, we don't say, he got up. Dahil kapag meron tayong kasalanan, mga kapatid, na nakatali sa atin dito sa mundong ibabaw, sabi ni Paul sa Ephesians chapter 4, verse 2, that you put off concerning your former conduct, the old man which grows corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. Meaning to say, mga kapatid, na kapag ikaw po ay nasa ating Panginoong Hesukristo na, hindi ka pwedeng maglingkod na meron pang namumuhay ng kasalanan. Amen. Na hindi natin pwedeng ilagay sa ating kaisipan na kapag ikaw ay magkasala, laging may option, papatawarin naman ako ng Panginoon. That is a Broadway mindset, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Na kung saan lagi nating mindset na, direnja naman si Lord magpapatawa. That's not wrong. That is true, mga kapatid. That God will always love. That God will always forgive. That God will always give us a mercy. But remember this, mga kapatid, amen, na sa tunay na mananakbo ng Kristyano, amen, error is not an option, mga kapatid. Hindi pwede na masadyain mo magkamali. Dahil kapag ikaw natumba habang tumatakbo, try mong tumakbo, mga kapatid ko, marami, amen, sumusunod sa'yo ng kaaway kapag ikaw ay nadapa. Yes, babangon ka ulit, pangako ng Panginoon sa'yo, pero kailangan mong tumakbo muli, mga kapatid. But guess what? Hindi sa mindset ng runner o mananakbo na magkamali siya, matalisod siya. Kaya nga mayroong proper training eh. Kaya nga mayroong sisimula pa lang, mayroong proper formation eh. Kaya nga mayroong disiplina. Why? Dahil sila ay pinaka-mindset na magtatagumpay sila sa dulo. As a racer o mananakbo runner, hindi po option ang magkamali o babagsak. Dahil alam nila matatalo sila, mga kapatid. Dapat ganun din ang mindset ng Kristyano. Hindi dapat ako magkasala. Why? Good thing kung makabangon ka dahil sa pagkasala. Pero karamihan na nagkasala na baksay. Ano nangyari? Mas lalong sumama, mga kapatid. Lalong tumalikod at naging dahilan na ang kasalanan. Dahil sasabihin na nila, ay mga judgmental kasi yung mga tao dyan. Ay mo na dyan. Magpahinga mo na ako kasi nga, ganyan. Ang iyong sa isip pa naman ng tao, mag-advance na, kapatid. Wala pa nga sinasabi. Ay, yung mga mata nila, parang sinasabi nila, bago-bago naman long sleeve, dami naman utang, tapos ganito, ganyan. Mga judgmental talaga yung mga tao dyan. Wala naman sinasabi, yung usap-isip mo lang nagsasabi. Nahihiya na kasi ako. That is the effect of sin. Shame, guilt. Ano nangyari kay iba tada? Nagtampo sa ating Panginoon. Yeah. That is so that's why, as a runner, as a race, as a Christian, hindi dapat mo lagi option na magkamali. Mindset mo, dapat ako magtatagumpay araw-araw. I must endure. So we must keep our minds sharp. We must keep our minds sharp with the Word of God and put away sin in our life. That keep us off of balance na hindi ka balanse, matutumba ka, mga kapatid, dahil ang kasalanan, babagsakin ka talaga yan. Kaya kailangan mong ilagay sa mindset mo, amen, error is not option. Mistake is not an option, mga kapatid. Pagsuko is not an option. Going home is not an option. Surrender is not an option. I must win the race. Ang sabi ng Bible, when we put away the sins in our life, then we can wait patiently on the Lord. And if we wait patiently on the Lord, ang sabi ng Bible in Isaiah, those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Now I understand, mga kapatid, nakasabi ni Isaiah na para din tayo mananagumpay na mananakbo. Amen. Na kung saan, na kapag ikaw ay pinili mo ang narrow way, may hirap man, may mga pagsubok man, mayroon ka mang susundin sa ating Panginoon. Ngunit kung alam mo kalooban ng Diyos, you will satisfied. Ikaw po, mga kapatid, alam mo ang kaligtasan ang nag-aantay sa iyo dahil ang pangako ng ating Panginoon, those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings. Alam niyo yung eagle na nagpalit na ng balahibo. Ang tagal ng proseso, but once they will fly, mas mabilis pa sila sa lahat ng lumilipad sa ibabaw.
pero hindi ka basta-basta napapagod. Hindi ka basta-basta nalumaypay. Yes, hindi ka accepted sa problema. Hindi ka accepted sa trials. Hindi ka accepted sa pangangailangan. But the promise of God, you will run, but you will not be weary. Why going to church is not a waste. Your prayer is not a waste. Your sacrifice is not a waste. Your fasting and your time and your effort to God is not a waste. Let us continue to walk, run, because the Bible says they shall walk and not faint. Let us clap our hands to Jesus. In other words, if, everybody sing if, our focus is on Jesus, we will be able to endure. For Jesus is the master. Now I understand why this verse tells us looking unto Jesus, the author. Why? Because Jesus is the master of endurance. For the Bible says that we should look unto Jesus, the author and finisher of our faith, hope for the joy that was set before him, endured what? Watch. Listen. Endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Verse 3, for consider him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your faith. Now, tignan natin ito mga kapatid. Let us consider. Sabi ng Bible, let us consider Jesus. Why? This passage helped me more to understand mga kapatid kung bakit tinawag natin Jesus the Master. We call him Abba Father. We call him Master. And the Bible says looking unto him. Why? Because Jesus endured hostilities of the people that against him. When all he wanted to do was show them a better way. A better way. Kahit na maraming nang uma-against sa kanya, but Jesus Christ endured that, mga kapatid. Maraming nagkukutya, naninira sa kanya, nagchichismis sa kanya, he endured. Again, he endured the false accusations about him. When men refused to hear the truth, na kahit pinapangalan niya katotohanan, but Jesus still teaching and preaching the truth. He endures the false accusations. Again, he endures the fact that his disciple went to sleep when he needed them to watch him for a little while. Ang sabi ni Jesus, hindi nyo ba magawa na manalangin kahit isang oras sa isang araw? Amen. Na-endure ni Jesus Christ on every day that he prayed at least 1 hour a day. He endured the interrogation of the priest as they interrogated him in spite of him and smote him with their hands. Na kahit anong gawin mga kapatid ko ng mga priest, amen, hallelujah, na pinagsinisiraan siya, amen, pinagmumukha siya mga kapatid, kriminal o masamang tao, but Jesus Christ endured that. Again, he endured the trials by Pilate. Even though Pilate wanted to let him go, kahit man alam ni Pontius Pilato na wala siyang kasalanan, pero nagawa pa rin na-endure ni Christ, amen, na kung saan matanggap niya, amen, na yung si Pontius Pilato ay wala rin magawa, mga kapatid ko, na siya ay papunta na siya ay mapahusahan, mga kapatid. Again, he endured the shout of his nation, na despite sa katotohanan na iba sa mga sumisigaw doon ay ang kanyang pinagaling, ay ang kanyang pinalaya, ang kanyang mga pinagaling ng mata, mga bulag pinakita, yung mga pilay pinalakad, amen, yung mga naposes sa demonyo, mga kapatid, amen, napalaya, at yung mga hindi makalakad simula sa mga panganak nakalakad. But Jesus Christ endured all of that, mga kapatid. Hallelujah. At isa sila sa mga sumisigaw, crucify him. At naririnig ng ating Panginoon yung mga tao na yon. At kilala niya isa sa mga tinutulungan niya. Pero isa din sa mga nagtuturo at nagsasabi sa kanya, crucify him. Amen. Again, he endured when all of these people cried. And the Bible says in Matthew, all the people in Jerusalem cried and said, crucify. Again, he endured 39 stripes. Lahat ng mga hampas at mga latay, lahat ng mga pasakit, lahat ng mga hampas doon ang sobrang talim at sakit, mga kapatid. But because of that 39 stripes, we are healed. He endured the nails na sobrang haba ng pako that were placed in his hands and the nails that were placed in his feet. Jesus Christ endured that, mga kapatid.
He endured the sword that pierced His side. And He endured the dying, shameful death for you. But His endurance didn't stop there, mga kapatid. He endured what? 3 days and 3 nights in the heart of the earth. But why Jesus Christ endured that mountain? The Bible says, mga kapatid, dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon, that He gave Himself for us to be saved. Why? Ang sabi ng awit, but He looked beyond your fault and saw your needs. Mas tinignan ng Diyos ang pangangailangan mo kaysa sa mga kamalian mo. Mas nakikita ng Diyos na kailangan mo siya. Kailangan mo siya para magtagumpayan mo yung kasalanan mo. Kailangan mo siya para matagumpayan yung bisyo mo. Yung mga bigat ng bisyo mo, bigat ng pamilya, bigat ng problema, stress, lahat. Let us run the race with patience. Why? God saw that need, mga kapatid. That's what? He looked beyond your fault. It said, nasisihin ka niya dahil sa katigasan ng ulo mo, dahil sa mga pagsuwail mo, dahil sa kasuklam-suklam na pag-uugali mo. Mas tinignan ng Diyos ng iyong pangangailangan. Mas kailangan mo ng pagmamahal. Mas kailangan mo ng kapatawaran. Mas kailangan mo na ang habag niya. Kaya niya ibinigay ang kanyang sarili at ibinigay niya ang kailangan mo, because what you need is love and forgiveness. Amen. Let us all stand. But someone said that serving the Lord will pay off. Alam niyo yung kasabihan na hard work pays off. David said, remember this verse. David said that weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Bakit kaya in the morning? Why the Bible always give an example in the morning? Listen to this. Are you ready, mga kapatid? Nakikinig na ba lahat? Yes. Why always the Bible give an example? Joy will comes in the morning. Why? It was in the morning when Jesus rose from the dead. Yes. With all power in His hand. Yes. Yes. It's in the morning. If we can just hold out till the morning. Yung problema na hinaharap natin, let's just wait and hopeful and be endured until the morning. Why? Because joy comes in the morning. Peace comes in the morning. Hope comes in the morning. When the going, amen, ay nahirap na, when the going ating pinaglalakaran, ating nilalakaran na narrow way, nahihirapan na may problema, may mga challenges, may mga trials, at pahirap na ng pahirap. At sa tingin mo, wala ng paraan, mga kapatid, amen, hallelujah. Yung ating pong mga dinaraanan sa buhay, but joy till in the morning. Why? Maybe you are in a low situation. Maybe you are in great need. May karamdaman ka. May malubang problema ang kinakaharap ka ngayon. Hindi mo alam kung anong solusyon ng buhay niya. Hindi mo alam kung anong paraan. Hindi mo alam kung ano ang mga bagay na yan. But guess what? Joy will come in the morning. Why? Love comes in the morning. Jesus is coming in the morning. Just wait patiently on the Lord. Pasado ka na nasanay sa Broadway mindset na hindi ka na gumagawa ng effort. Kaya pagdating sa altar calling, hindi ka na marunong magpakumbaba at nananalangin. Dati naman, marunong kang lumuhod at manalangin at hanapin at saliksikin ang mukha niya. Pero ngayon, mas pinili mo na lang maging easy way. Uwi na lang pagkatapos wala na, mga kapatid. Hindi mo na hinahanap. Hindi ka na naglalagay ng effort. Okay na lang sa'yo na hindi makaramdam. Hindi makaramdam ng presensya niya hanggang sa maging madhim ka na. At sinisisi mo na ang preacher, sinisisi mo na ang mga singer, sinisisi mo na lahat na kung bakit hindi mo sa maranasan. Hindi mo ba alam na ikaw lang inaantay ng ating Panginoon? Kumakatok ang Diyos sa'yo araw-araw, bawat minuto. Kinakatok niya ang pintuan mo. Masyado ka lang matigas ang ulo mo at puso mo. Masyado mong iniintindi ang galit mo. Ang mga bagay na kailangan mo, hindi mo nakikita.
ang paano na to. Ang isipin mo na lang. Ibigay mo sa Diyos. That's why the Bible says, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ang mali natin, the more na tayo nahihirapan, sa iba-iba tayo tumitingin, sa iba-iba tayo umaasa, sa iba nating binibigay ating tiwala, sa iba tayo tumingin, imbis na pagmasdan mo ang ating Panginoon, ikumpara mo ang problema mo at yung sabi mo sa naranasan ni Kristo, ni walang katiting o dugo o kuko na may kaya mong may kumpara sa naranasan ng ating Panginoon. Just hold on till the morning, church. That's why the Bible says, so press toward the mark for the prize. What is that prize? Of the high calling of God in Christ Jesus. And hold on to your faith through the trial and tribulation of life. That's why you must endure. Hindi option ang kasalanan. Huwag mong ilagay sa Broadway mindset lagi na magpapatawad naman ang Diyos. Andiyan naman ang Panginoon. No! Sinning is not an option, it's not a way for you to become alive. In another way, you must endure. You need to put on an effort. Kagaya ng isang bulag sa Biblia na kung saan nasaksihan niya, nakita niya si Jesus at hindi siya makalakad ay yung pilay at yung bulag. Pero sila ay pagkamatman sa kanilang kalagayan at sumikap sila na mapansin ng Diyos. Sumikaw sila